Blessed day po sa ating lahat. Time check, 5:28 na po ng hapon. Ingat po sa inyong pag-uwi. Pero bago po kayo umuwi, magbulay-bulay muna tayo at manalangin tayo. Kapatid, yung gospel kahapon ay patungkol doon sa turo tungkol sa kautusan. At ito po yung karugtong, ito'y turo pa rin tungkol sa kautusan. Kaya lang this time, ito'y naman tungkol sa pagkagalit. Kaya lang hindi tayo didiin doon sa pagkagalit. Dito tayo didiin doon sa pakikipagkasundo o yung dimandahan kung tawagin natin. Kasi nakaka-relay ako dito dahil na-experience ko to dati. At sa ibang pagkakataon, ikikwento ko muli yung buhay nung old brother Raldi at yung old Raldi Mones. Sabi po sa Mateo 5:21 hanggang 26, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon pa, bago ka niya iharap sa hukuman, at kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikay mabibilanggo. Kapatid, ang sabi rito, kung may magsakdal laban sa iyo, sabihin, may magdemanda sa iyo, may maghabla sa iyo sa korte. Ang sabi rito, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon pa. Kung may time pa, bakit hindi? Bakit hindi natin puntahan? Ba't di natin kausapin? Upang nang sa ganun daw, maayos ito at hindi na humantong doon sa dimandahan. At nakakatakot na ito, pag nagdimandahan, baka matalo ka at mabilanggo ka at makulong ka. Sa araw ito, tatlong bagay ang ipagpe-pray natin na bigyan tayo ng Panginoon. Tatlong bagay o tatlong virtue, tatlong blessing, tatlong regalo ng Panginoon. The first gift na hilingin natin is the gift of wisdom. Bakit? Bigyan tayo ng karunungan. Ipaalala sa atin, mali ba ako o tama ako? Kung mali ako, ano ang gagawin ko? Ano yung hakbang? Paano pamamaraan? Sino yung mga tao kung pwedeng puntahan para maka-relay or maging point ko papunta doon sa tao na to para makausap ko. Halimbawa, meron kang kaaway na kaibigan, dati mong kaibigan, baka meron kayong third person na isang kaibigan din na siya mag-relay na gusto mo makipagkasundo. Or meron kang isang kababayan, kabarangay, baka pwede naman ang barangay ang siyang pwedeng maging daan para kayo magkasundo. Bigyan tayo ng wisdom, bigyan tayo ng karunungan. Anong gagawin natin? Sino yung lalapitan natin? At anong pamamaraan na pwede natin i-apply? The gift of wisdom. Second prayer natin, bigyan tayo ng Panginoon, the gift of humility o yung kababaang loob. Kapatid, maraming mga tao, kahit mali, tinatayuan nila yung stand nila. Bakit? Because of pride. Kahit alam nila na sila yung salto, kahit alam nila na sila pala yung may mali, pipilitin nila. Hindi dahil sa gusto nila o tama sila, kung hindi naroon ang kataasan, naroon ng pride. Kaya pag ipinagkaloob sa'yo ng Diyos yung espiritu ng kababaang loob, wala kang pwedeng hindi kayang gawin. Kung kailangan lumuhod ka, why not? Para mapatawad ka, nagkamali ka eh. Kung kailangan kausapin mo yung tao para humingi ka ng personal na sorry, why not? Bakit? Sapagkat ikaw naman talagang nagkamali, tayo naman talaga nagkasala. Kaya kung bibigyan tayo ng pagkakataon at bibigyan tayo ng kapangyarihan at ibigay sa atin ang espiritu ng kababaang loob, nakatitiyak tayo. Kayang-kaya natin sabihin ng salitang patawad, kayang-kaya natin sabihin ng salitang sorry, kayang-kaya natin makahingi ng paumanhin sa mga taong naaragabyado natin o nagawaan natin ng mali. The first prayer, the wisdom. The second prayer is the humility. And the third prayer is what you call courage. Tapang. Kapatid, hindi tapang para makipagsuntukan muli. Hindi tapang para makipag-away. Kung hindi tapang para harapin ang mga pagkakamali. Tapang para harapin yung consequence ng pagkakamali natin. Naharapin, yes Lord, nagkamali ako talaga yung sablay. At ano man yung punishment, Lord, bigyan mo ako ng tapang para harapin ito. Kung kailangan
ito yung punishment, Lord, bigyan mo ako ng courage para tanggapin itong punishment na to. Or, Lord, bigyan mo ako ng tapang para puntahan ko itong tao na to at sabihin ko sa kanya ng harap-harapan, sorry brother, sorry sister, nanay, sorry, tatay, sorry, kuya, ate, sorry, kaibigan, sorry, kaibigan, patawad. Bigyan tayo ng tapang para tumayo, tumindig, at ipahayag ang tunay na katotohanan. At tunay nga naman, sabi doon sa katotohanan, the truth will set you free. Makakalaya ka. Hindi lamang ng 4 na sulok ng bilangguan, kung hindi makakalaya ang puso mo. Malaya kang makakapaglakad at malaya ka nang makakalingkod sa ating Panginoon. 3 bagay ang ipanalangin natin kung nagkaroon tayo ng pagkakamali. Wisdom, the humility, and the courage. At nawa, patuloy tayong samahan at gabayan ng Diyos na buhay. Let's pray in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amang nakila, sa oras po na to, kami po yung nagkamali, kami po yung nagkasala. At may tao po ngayon na naghahabla sa amin sa hukuman, sa barangay, o nais gumawa ng pamamaraan para kami masingil, para kami magbayad doon sa mga pagkakamali namin. Sa oras po na to, Lord, tumihiling po kami. Nabigyan mo kami ng karunungan, the gift of wisdom, upang nang sa ganun, malaman namin kung ano bang pamamaraan ang aming gagawin. Sino ang dapat naming lapitan at ano ang mga dapat naming gawin. Panginoon, bigyan mo rin po kami ng kababaang loob upang tanggapin na kami nagkamali, na kami nagkasala, at kami mahina sa espiritu at katotohanan. Sa oras na to, Lord, dumihiling din po kami ng tapang para harapin yung consequence ng aming pagkakamali. Tapang para harapin itong mga tao na ito, para sabihin sa kanilang ng harap-harapan, kapatid, nanay, tatay, kuya, ate, tita, tito, lolo, lola, kaibigan, kapatid, patawad at ako'y nagkamali. At pinaka-the best, sa iyo, Panginoon, hihingi kami ng sorry. Hihingi kami ng patawad sa mga pagkukulang namin. Alam namin na ikaw yung Diyos ng pagpapatawad, ikaw yung Diyos ng restoration, at ipagkakaloob mo ang hinihiling ng mga anak mong patuloy at patuloy na lumalapit sa iyo. Itong samantalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus ay, Panginoon, nabubuhay noon magpakailanman magpasawalangan, siya nawa. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Amen, amen. Okay. 5:35 na ng hapon. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi, sa inyong paglalakbay, yung mga nagmumotor dyan. Take care. Dahan-dahan lang po. May naghihintay sa inyong pamilya. May nag-aabang na asawa, anak. Kaya dahan-dahan lang po. Sabahan kayo ng Diyos Boy. Shoutout ko lamang po pala yung kinainan natin dyan sa Tejeros. Nakalimutan ko na yung pangalan ng ating lumihan dyan. Napakasarap po ng lumihan dyan po sa bandang Tejeros Street, yung near corner PRC, yung katabi po nung lugawan doon. Usog po kayo ng onte. Parehas pong masarap yung kainan na yon. Pero galing po kami doon kanina nung aking kaibigan at kumain kami ng lomi. Big shoutout lang po sa mga kasama natin doon. Muli-muli po mula dito sa Makati City Police Station. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Samahan po kayo ng Diyos na buhay. Love you all.